Breaking news mga kababayan. Nako po. Sumabog na naman itong si Kuya Ed. Nako, nagpost na naman mga kababayan at binanatan itong kakaupo lang na ombudsman. At title niya pa dito, Warning for the Ombudsman mga kababayan. Grabe itong mga banat ni Kuya Ed. Pakinggan nyo mga kababayan, isang ex-marine to na talagang sumabog na naman mga kababayan. So ito, panoorin natin. Nga po ang inyo pong Kuya Ed. Paalala lang muli. You will never find the justice in the world where criminals make a rules. Huwag mong kalilimutan ang salita nito, Mr. Remulla, na turingan ka pa namang Jesus na pangalan. Dinadakila, nirerespeto, niluluwalhati at iginagalang. But sometimes, your name have the big complicated condition and situation. Ang Jesus na kinilala ng mga Katoliko ay hindi ang Jesus na inaasal mo. Napakalayo ng Jesus na itinuring para luwalhatiin sa Jesus na ipinakikita mo ngayon. Sapagkat ikaw ay isang aso, isang asong ulod, walang pagpipitagan, respeto at paggalang, kundi kaplastikan at kahudasan. Mr. Remulla, Mr. Remulla, your position in ombudsman will tell you without credibility and respect. Because why? Alam ka na nakin. Naku. Alam na namin kayo. Alam na namin ang mga planong ito. But the way it was, we have to confirm it with the rightful decision when the word of all the people in our republic, as the people and the nations of this country shout that the time will end together with your goddamn president. Sooner or later. This is not a promise, but this is to compromise you. Together with your leader, your company, and your group, who destroy the image of my country, traitoring my people, and traitoring my loved ones. This is the last stage and call. Mr. Remulla, don't take your chair or else. So help me God. Paalalang muli sa iyo, Mr. Remulla. Naku Bayan. mga kababayan. So ano masasabi nyo dito? Grabe. Ang tindi nito no ni Kuya Ed. Talagang walang sinasanto mga kababayan. Walang sinisino-sino. Kahit presidente ng Pilipinas talagang binabanatan mga kababayan. Anong opinion nyo dito? Ganto pala katapang ang mga Marines mga kababayan. Yung mga retired Marines. Grabe, talagang lumalabas yung tapang nila kapag inaapi ang mga Pilipino mga kababayan. So ngayon naman mga kababayan, pakinggan naman natin yung interview kay Attorney Rowena Guanzon. Kanina lang to or kahapon. So panoorin nyo mga kababayan. Ombudsman Remulla jailed them. The important thing is not so much his competence, because everybody knows he is competent. But does he have the political will to send these corrupt people in jail, even if
kasamahan nila yan sa grupo nila at sa administrasyon ni BBM. Ang mahalaga sa tao ngayon ay ang tiwala. Hindi na mahalaga sa tao ngayon na may motherhood statement sila na lilipulin nila ang mga magnanakaw. Dahil ang problema ng administrasyong ito, malakit na ang problema ng bagong ombudsman, ay kung paano may babalik ang tiwala ng Pilipino sa kanila. At So ayun mga kababayan, no? So interview ito kay Attorney Rowena Guanzon kanina or kahapon siguro ito. Hindi ko lang alam, nakita ko lang to sa Facebook. Ay, ito pala, may nakalagay October 8 mga kababayan. Kahapon nga mga kababayan. So grabe, no? Talagang binanatan niya dito si Boyeng Rimulya. Ayan, sabi dito, Attorney Guanzon banat kay Boyeng Rimulya to corrupt official. Nako. Diba? Grabe yung mga comment din dito. Grabe, no? Halos lahat ng social media platform sa FB, sa YouTube, may mga may nang de-defense din kay PBBM, mga content creator. Pero palagay ko mga mga binayaran siguro mga kababayan. Pero dito sa social media dito, makikita mo, no, na talagang yung mga tao galit na galit. Ayan, mayaman ang Pilipino, yung namumuno lang talaga nagpapahirap. Si PRRD marami yan nagawang programa. Alam naman natin lahat yan. Ginagawa lang tayo ni BBM na mangmang. Pero di niya alam, matalino pa tayo sa kanya. Pilit niya sinisiraan si PRRD. Ayun mga kababayan. So, ayan pa. Bob Marley once said, "You will never find justice in a world where criminals make the rules." Ayan. Tapos mga nagko-comment dito, #Marcos resign, Philippines government isang malaking sindikato. Nako, grabing galit ng tao. So, halos nakikita kong mga social media, no, na napopost ganito yung mga comment. Kita galit na galit sa government. At sinasabi pa nila walang hustisya, hindi ginagawa ng paraan yung yung sa flood control, hindi nila inaksyonan, kailan ba makukulong. Diba ang tagal ng action mga kababayan? Grabe. Sabi pa dito, tama ka Attorney Guanzon, saludo kami sa iyo. Diba grabe ang nangyayari sa Pilipinas mga kababayan. Talagang manggagaliiti ka. Pero dahil ordinaryong tao lang tayo mga kababayan, ito lang yung kayang gawin natin, yung magsalita. Pero pinipigilan pa tayo minsan ng ibang namumuno. Katulad nung nakaraan, isasabwe na daw ang mga naninira kay President Bongbong Marcos. Para sa akin mga kababayan, no? Bakit isasabwe na? Naglalabas lang naman ng hinaing yung mga tao. Naglalabas ng sama ng loob nila sa gobyerno. Diba? Kaya nakakasama talaga ng loob yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. So ngayon guys, isa rin pag-usapan natin itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Ayan, i-announce niya na daw malapit na yung gagawing anti-Marcos protest soon. As na nakalagay pa dito, #PeoplePower. Sabi niya dito, I will be announcing the time and location of the October 12 anti-Marcos protest soon. Nako mga kababayan. So ang daming dito, oh. Halos 33K kakapos niya lang nito. Ayan, 3 hours. So nilike na natin si Congressman Kiko Barsaga. Ayan. So tingnan natin yung mga comment. Ayan, nice ka idol. Ayan, saan po ba ito?
So, yan nakalagay na nga, i-announce pa. So, hintayin natin mga kababayan kung kailan ito i-announce. Ano na ba ngayon? 9 na, baka bukas or sa 11 niya ito i-announce. Sana bukas i-announce niya na para makapag-prepare din yung iba, no? Nung sasama sa itong rally na inaano niya. Binubuo. Ang tanong, lalabas na kaya ang tao dito, mga kababayan? 'Di ba? Mag-comment kayo, mga kababayan, kung kayo'y galit na. Sasama ba kayo dito sa panawagan ni Congressman Kiko Barsaga? So, ayun. Salamat, mga kababayan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.